Sa panig namin, tingin ko wala namang ipinagbago mula sa una hanggang sa ikalima sa kalagayan ng mga mangisda. Kaya sa Mm. amin parang nasa ako tingin ko pwede na yung 5. 5 ang kanyang grado sa estado ng pangisdaan sa kasalukuyan mula Mm. sa kanyang ikalimang zona. Okey. At yung, yun ba yun sir ay same po ba nung, parang binigay niyong grado last year, same pa rin or wala pong pinagkaiba sir or medyo tumaas ng konti sir? Ang natatandaan ko gano'n pa rin, mas mababa pa nga nung nakaraan kasi nga Okey po. parang gusto nating bigyan din ng konting grade yung ilang binabanggit niya na pagsisikap niya para Mm. sa sektor ng agrikultura. Okey, and let's be specific po sir ano, kanina, sa inyo pong, kung, ayun nakatutok po kayo sa SONA ng Pangulo. Ano po ba, meron po bang mga, partikular na masasabi po ninyo somehow significant na nabanggit ang Pangulo, pagdating po sa sektor ng agrikultura? Of course, kasali po kayong mga mangingisda po sir. Ang mga nabanggit niya ano, parang parang paulit-ulit lang na binanggit nung mga nakaraan na Mm. ang direksyon di umano ng agrikultura at ng pangisdaan ay tutungo dapat sa self-sufficient na ano, na pangangailangan ng ating bayan. Pero ang isang klaro ngayon, walang malinaw na plano kahit noon pa kung paano papaunlarin ang lokal na industriya ng ating pangisdaan at kahit yung lokal na industriya ng ating agrikultura. Mm. Lagi na nakaasa sa importasyon sa halip na harapin itong problema ng kakapusan sa pagkain sa pamagitan ng lokal na pagpapaunlad ng ating agrikultura. Hindi ganon ang ginagawa. Puro ayuda, ayuda na panakip sikmura lamang at hindi lumulutas sa matagalang pangailangan ng mangisda at ng mga magsasaka para sa kanyang kabuhayan at para sa pagkain ng ating bayan. Okey. Eto nasa ating tanungin po ano, Sir Pablo kasi sabi niyo nga po ano, wala namang masyadong, bago parang, same lang din ano or paulit-ulit yung nabanggit ng Pangulo when it comes to agriculture sector. And, we would like to ask lang kung, parehas po rin ba tayo ano ng, obserbasyon sir? Kasi parang observation natin kanina, inilalatag po ng Pangulo ano yung, mga concern or problema dun, hindi lang po sa agrikultura actually pati dun sa iba pang sektor na binanggit niya. Pero tumitigil lang po doon, wala pong masyadong binabanggit kung ano ba talaga yung gagawin po ano to, ayun po ano, para solusyonan po yung mga problemang yun sir. Do you observe din po ba yung the same, na parang, naging tungo nung kanya pong SONA kanina sir? O pareho lang halos tayo ng iniisip kasi wala Mm. namang laman yung SONA Panay papogi, pangako at mula doon sa una, pangalawa, pangatlo, pang-apat hanggang sa panghuling SONA niya, ikalima, Mm. pangako pa rin, walang konkreto. Walang konkretong pag-angat sa kabuhayan, walang konkretong pagresolba sa problema ng kalikasan, walang konkreto talaga. Bagkos ang ipinagyabang pa nga yung mga proyektong papasok na ang direksyon naman ay tinututulan na ng taong bayan kahit hindi pa lubusan na pumapasok ang ating bayan doon sa proyektong halimbawa yung Paksilikan na yan, prinomote pati yung nuclear energy, prinomote na matagal nang tinutulan ng taong bayan. At itong isa na Paksilikan na 1,000 almost 600 hectares ay marami ng pagtutol ang namumutawi pero ipinagtatanggol pa rin ng kasalukuyang pamahalaan at binanggit pa sa SONA niya. Mm, okey po. Eto pala sir ano, kasi madalas din natin kayo nakakapanayam pagdating po sa mga issue sa pagitan po ng Pilipinas at ng China. Lalong-lalo na po ano yung aangkin nila sa West Philippine Sea. Kanina, dun sa last part ito ng, SONA ng Pangulo nung kanyang binanggit ano, Sir Pablo, yung mga, kataga kanina sa kanya pong, SONA, he mentioned na, "We are not greedy, we are not racist, we are not liars, we are Filipinos and we do not yield." At yung, linya niyang ito ay of course, may, dun po sa mga controversial na, mga harassment and depiction po sa atin ng China. Ano yung pahayag dun sir sa naging, statement na ito ng Pangulo, when it comes po dun sa conflict natin sa China? Ako nakikisa ako doon sa pagtatanggol natin sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Mm, mm. Pinangahawakan yung award sa atin ng International Tribunal. Pero yun nga, kung ang usapin ng kaguluhan ngayon, may pinagmumulan ng kaguluhan ito Una, kung kami lang tatanungin, hindi naman kami dapat dandadamay Kasi mangingisda lang naman kami doon sa
lugar kung saan masagana, maunlad at marami kaming naiuwing kita o huli para lumaki ang aming income. Pero ngayon hindi namin nagagawa yon dahil sa tumitingkad na bangayan, tumitingkad na physical na halos ang nangyayari, nagbabanggaan, nagpapaluan. Isa itong usapin na mahirap, hindi namin ginugusto. Kaya lang kung kami ang tatanungin, hindi namin to dinanas dati. Hindi naman namin ito nakita dati. Pero dahil sa aktibong claim din natin at lantarang pakikisangkot ng ating bansa sa interes ng Amerika, ay lantaran din ang atake ng China sa atin. Kasi ang tingin ko, hinahampasta ang mga Coast Guard natin. Pero ang tingin ng China, hindi Coast Guard ng Pilipinas yun eh. Parang Coast Guard ng Amerika. Parang ang punto lang natin, ang palo sa atin ng China malamang hindi palo para sa Pilipino, kung hindi palo para sa kalaban niyang napakalaking bansa din ng Amerika. O sa amin, sana ma-resolve ito sa maayos na paraan. Tama ang paninindigan na atin ang lugar na yan, ipagtanggol natin ang atin, at hindi naman tayo mga racist, hindi tayo mga